Ang kwentong tampok natin sa araw na ito ay tungkol kay Alejandro. Sa lugar ng Calbayog, Samar, taong 1970. Ang Calbayog ay tahanan ng ilan sa ating mga katipunerong lumaban sa mga dayuhan. Maayos ang pagkabata ni Alejandro. Ang totoo niyan, siya mismo ay may dugong Kastila sa panig ng kanyang ama. Mga purong Kastila ang lolo ng kanyang ama, samantalang ang lolo naman ni Alejandro ay umibig sa isang dalagang Pilipina. Kaya namang nagpa siya itong mamalagi sa bansa at manirahan ng payapa sa Kabisayaan. Panglima sa 8 magkakapatid si Alejandro, at sa dami nila ay minsan ay hindi na napapansin itong si Alejandro. Gawa ng masyado siyang tahimik na nagbabasa ng mga libro niya. Minsan sa kwarto at madalas sa likod bahay nila. Mas gusto niya ang simoy ng hangin na nagmumula sa malawak na damuhan na pinagpapastulan ng kanilang mga alagang kambing. Ang mga kambing na ito ang nagbibigay sa kanila ng suplay ng gatas kasama ng ilang baka. Ito ang palaging tagpo sa buhay ni Alejandro, lalo na at bakasyon. Habang abala ang mga kuya niya sa kanilang tindahan sa sentro, at itong mga magulang niya naman ay palaging nasa mga pagtitipon ng mga kilalang tao sa kanilang lugar. Siya naman ay naroroon, panay libro lang ang kaharap. Mahilig si Alejandro sa mga libro tungkol sa kasaysayan at mga babasahing nakakatakot. Para sa kanya, wala nang masasaya pa sa mga kwento tungkol sa aswang. Bagamat ayon sa mga magulang niya na mga katang-isip lamang ang mga aswang at mga mangkukulam, ngunit hindi na nawawala sa isipan ni Alejandro ang mga kaganapan noong 7 taong gulang pa lamang siya. Nang maligaw siya sa isang sitio habang dumadalo sila sa kapistahan sa karatig nilang lugar. Buong gabi siyang nanatili sa ilalim ng bahay ng pamilya ng aswang, kung saan niya nakita kung papaanong kinain ng mga ito ang isang dalaga. Hiniwa ng buhay at dinukot ang mga laman loob. Milagro na lamang na nakaligtas siya ng magbukang liwayway dahil sa nakatulog ang mga aswang. Simula nga noon ay hindi na mapigil si Alejandro sa pagbabasa ng kahit anong uri ng mga nalimbag na babasahin, basta't may kinalaman ito sa aswang, engkanto at kung ano-ano pang uri ng tao. Madalas niyang bukang bibig sa oras na makasumpong siya sa isang totoong albularyo na nagtuturo sa kanya kung paanong makipaglaban sa mga aswang at maging isang manunugis. Siyempre, pinagtatawanan lamang ito ng mga kamag-anak niya. Bata pa si Alejandro at tiyak na bunga lamang ito ng kanyang malawak na imahinasyon. Pero para kay Alejandro, pakiramdam niya ay dito siya tinatawag ng tadhana. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong nalulong si Alejandro sa mga babasahin ng kababalaghan. Hanggang isang araw, habang kasama siya ng mga kuya niya sa tindahan nila ng mga antigong gamit sa bayan, naroroong nakita niya ang isang matanda na tila malagkit ang titig sa isang lumang libro na naroroong nakapatong sa kanilang estante. Hindi ito kasama sa mga ibinibenta at nakahalo ito sa mga itatapon na. Sa pag-uusisa naman itong si Alejandro, kinuha niya yung libro. Marahan niya itong binuklat
Subalit pawang mga sulat na bago sa kanyang kaalaman ang nilalaman nito. Parehong mga titik na alam niya at pinag-aralan niya, ngunit ibang lengguwahe. Agad naman naisip ng batang si Alejandro na maaaring ang matandang lalaki na nakasilip kanina sa labas ang nakakaalam kung papaano ito babasahin. Kaya walang pagpapaalam na inilagay niya sa ilalim ng damit niya ang libro at sinundan niya yung matanda. Dire-diretso lamang ang paglalakad nitong matanda hanggang sa lumiko ito sa isang iskinita. Sa pag-aalalang baka mawala ito sa paningin niya, ay binilisan ni Alejandro ang pagtakbo, subalit ng pagliko niya sa parehong iskinita, wala na doon yung matanda. Bagsak ang mga balikat ni Alejandro na papabalik na sana sa kanilang tindahan. Nang biglang magsalita itong matanda, nagtatanong ito kung bakit siya naroroon at bakit siya nito sinusundan. Kaya naman sa gulat ay nabitawan niya itong libro at nalantad dito sa estranghero. Nagpaliwanag si Alejandro. Sinabi niya na nakita niya nga itong matanda na tinititigan yung libro, kaya naman kinuha niya para ibigay dito. Hindi naman makapaniwala itong matanda dahil nga sa bakit ibibigay sa kanya ang isang libro na nasa tindahan ng mga antigo. Nagpatuloy sa pagkwekwento si Alejandro at nasabi niya nga na pangarap niya ang matuto ng mga bagay tungkol sa orasyon, anting-anting at agimat. At di umano, sa kanyang kutob ay may alam dito ang kaharap niyang matanda. Nagpakilala itong estranghero sa pangalang Mang Jose at ipinaliwanag niya kung ano itong libro. Ayon kay Mang Jose, ito ay para sa mga mapanganib na orasyon at salamangka at matagal na itong pinaghahanap ng mga taong may karunungan. Kaya nga hindi niya malaman kung papaanong ito napadpad sa isang tindahan. Alam ni Alejandro na imposible na ding malaman ito dahil nga sa iba't ibang uri ng mga tao ang nagtutungo sa kanilang tindahan upang magbenta ng kung ano-anong sa palagay nila ay mga antigo. Mga bagay na may halaga at misteryoso. Mas nabigla ang matanda nang sabihin ni Alejandro na ibig niyang magpaturo dito kung paanong basahin ang libro at kung posible na ba sa edad niya. Bagamat bata pa siya, ay kung maaari ba daw ay matuto siya ng karunungan ng isang albularyo. Natural nang magtanong itong si Mang Jose kung bakit ba gustong gusto ni Alejandro ang matuto ng salamangka at orasyon. At sa unang pagkakataon, dahil sa tingin niya ay si Mang Jose ang uri ng tao na maniniwala sa kanyang mga kwento. Ikwinento niya dito ang kanyang malagim na karanasan ng makita mismo ng sarili niyang mga mata ang paglapa ng buhay sa isang babae. At sinumpa niya sa kanyang sarili na papatayin niya ang lahat ng aswang na makikita niya upang wag nang makapangbiktima pa ng mga mahihinang tao. Tila naman naantig ang matanda sa dahilan ng batang si Alejandro, nang dahil hindi para sa kanyang sarili ang dahilan kung bakit gusto niyang matuto, kundi para sa pagtulong sa ibang tao, sa mga taong walang kakayahan. Kaya naman nagkaroon sila ng kasunduan. Kung magagawang magdala ni Alejandro ng karne sa tuwing sasapit ang Biyernes, ay tutulungan siya ng matanda. Baka, baboy, isda,
basta maaaring lutuin at kainin. Ayon sa matanda, dahil sa tuturuan niya si Alejandro, ay mawawalan siya ng oras para maghanap ng kanyang makakain. Kaya naman kung magdadala siya ng pagkain at karne isang beses sa isang linggo, maaari siyang matuto ng karunungan sa Salamanca. Dahil sa narinig ni Alejandro, ay tila ba pumapalakpak ang kanyang mga tenga, lalo na sa isipin na sa wakas ang dating pangarap niya ay matutupad na. Ayon kay Mang Jose, ang kanyang bahay ay nasa 3 sitio sa kinaroroonan nilang lugar. Hindi maliligaw si Alejandro nang dahil sa ang kanyang bahay ay kakaiba umano at may 2 naglalakihang balete sa harap ng bakuran. Kailangan magtungo doon ni Alejandro ng 3:00 ng madaling araw dahil yun ang umpisa ng kanyang pagsasanay hanggang sa 3:00 ng hapon sa kada Biyernes. Walang ibang araw na maaari siyang mag-aral ng mga orasyon at Salamanca kundi Biyernes ng 3:00 ng madaling araw hanggang 3:00 ng hapon. Hindi niya maaaring ikwento kahit kanino man ang kanilang pagsasanay, kundi ititigil ito ng matanda. Walang problema si Alejandro sa mga kondisyon ni Mang Jose. Ang ibig niya lamang ay matuto, magkaroon ng karunungan na magagamit niya laban sa mga aswang. Sinabi pa nga nito na kung walang aswang sa kanilang bayan, maghahanap siya sa mga karatig lugar at babalikan niya ang sitio kung saan niya unang nakita ang totoong mga nilalang. Ngunit ayon kay Mang Jose, maliban na lamang kung binayayaan siya ng abilidad, ang isang normal na tao ay aabuti ng 1 buong taon para makabisa ang mga salita at 2 taon naman para magawa niyang magamit ito sa praktikal o aktwal na kasanayan. At dahil isang ordinaryong bata lamang si Alejandro na may kung anong ordinaryong pangarap, ang 3 o 4 na taong pagsasanay para sa kanya ay hindi ito magiging problema. Yun nga lang, kailangan niyang palaging lumiban sa klase sa tuwing araw ng Biyernes. Babawi niya na lamang ito sa mga proyekto at pakikiusap sa mga maestra niya. Hindi naman siya nahirapan dito dahil pagdating sa akademiko ay magaling siya at matalino. Lumipas na ang mga buwan at taon hanggang sa matutunan ni Alejandro ang lahat na maaring may turo ng matandang albularyo sa kanya. Sa pagkatapos ng 4 na taong walang mintis na kanyang pagsasanay, naging isang ganap na albularyo si Alejandro sa edad na 14 anyos. Ayon kay Mang Jose, ang kanyang karunungan ay may papares sa mga veteranong albularyo. Ngunit hindi ito kailangan ipagyabang at sa halip ay dapat niya itong ilihim sa lahat. Dahil hindi lahat ng tao sa panahon nila ay maganda ang pagtanggap sa mga taong may espesyal na karunungan. Hindi naman binawi pa ni Alejandro itong aklat na ibinigay niya kay Mang Jose. At bagamat tapos na ang kanyang mga pagsasanay, sa tuwing Sabado ng umaga, bago siya magtungo sa kanilang tindahan, ay dumadaan muna siya sa bahay ni Mang Jose upang magbigay ng pagkain. Kagaya ng nakasanayan niya sa loob ng 4 na taon. Kakaibang disiplina na napanatili niya. Dahil sa isa sa pinakamahalagang turo ni Mang Jose ay ang panatilihing mapagkumbaba. Gaano mang kataas o kalayo ang narating niya. Para kay Alejandro, alam niyang handa na siya
Alam niyang kaya niya nang harapin ang isang aswang upang masubukan ang kanyang kakayahan. Ngunit nagdadalawang isip ito dahil sa pagpapayo na din ni Mang Jose. Hanggat wala umano siyang nababalita ang inaagrabyado ng aswang o hanggat hindi siya mismong sinasalakay ng mga nilalang na ito, pipigilan niya ang kanyang sarili dahil ang kakayahang itinuro ni Mang Jose sa kanya ay para sa pagprotekta at pagtanggol at hindi para sa mga makabarbarong adikain upang gumante at ipakita kung sinong mas malakas. Hindi naman nahirapan si Alejandro dahil hanggat alam niyang may karunungan na siya ng isang albularyo. Masaya na ito dahil anumang oras na magkakaroon ng problema sa kanilang pamilya na may ugnayan sa aswang o engkanto, alam niyang kaya niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Kaya naman naroroon siyang masayang nagbabantay sa kanilang negosyo. Ngunit kaakibat ng pagkakaroon ng karunungan ay ang kakayahan niya din upang makaramdam at makarinig ng mga pagtawag mula sa mga kakaibang nilalang at mga kagamitang balot ng kapangyarihan. Isang araw, habang tahimik siyang nagbabasa ng aklat tungkol sa kasaysayan at naroroong nakaupo sa loob ng kanilang tindahan, nakarinig siya ng pagbulong at tila pagtawag sa kanya. Alam niyang nasa loob ito ng tindahan, kaya naman marahan niyang pinakiramdaman ng paligid upang matunton ang pinagmumulan nitong ingay. Puno ng mga sari-saring mga gamit ang tindahan na halos tila napakahirap na malaman kung nasan ba dito ang pinagmumulan ng mga pagbulong-bulong. Hanggang sa matawag ang kanyang pansin ng isang kahoy na kahon. Naroroon itong napapatungan ng mga bakal at iba pang mga luma at kalawanging gamit. Marahan niya itong binuksan at naroroong natagpuan niya ang isang kakaibang balaraw na tila bagamat luma ay makinang pa din. Alam ni Alejandro na kagaya ng librong ibinigay niya kay Mang Jose ay may kakaiba din sa balaraw na iyon. Kaya naman nagpasya itong si Alejandro na iuwi ito sa kanila upang gawin niyang sandata sa oras ng pangangailangan. Pero hindi kagaya ng inaasahan ni Alejandro. Ang kanyang buhay bilang isang batang albularyo ay napaka-ordinaryo. Walang kakaibang kaganapan sa kanyang paligid. Walang balita ng aswang o engkanto man lamang na nanggagambala sa mga kabaryo niya. Sa madaling sabi, nakaramdam ng pagkabagot si Alejandro. Naisip niya na hindi iyon maaari. Hindi pwedeng sa haba ng panahon na ginugol niya sa pag-iensayo, mauuwi lang siya sa isang normal na buhay at tagapagbantay ng kanilang tindahan sa tuwing walang pasok. Dahil dito, nagpasya si Alejandro na sa darating na bakasyon, mag-uumpisa siyang maglakbay sa mga karatig nilang baryo. Mag-iiwan na lamang siya ng sulat o mag-iisip ng dahilan upang hindi mag-alala ang mga magulang at isa sa naisip niya ay ang sasabihing magtutungo siya sa kanilang lolo, ama ng kanyang nanay. Iyon naman talaga ang intensyon niya pagkatapos ng paghahanap niya ng mga matutulungan. Dahil nasa ikapitong baryo ang tahanan ng kanyang lolo mula sa kanilang lugar, ibig lamang nitong batang albularyo ang magkaroon ng totoong karanasan sa panggagamot pati na rin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Para sa kanya, para saan pa ang pag-aaral niya kung tatanda lamang siya na hindi ito nagagamit? Masyadong ligtas sa lugar nila at hindi kailangan ng tulong niya. Dito nga sumapit na ang panahon ng kanilang bakasyon. Pero bago pa man maisagawa ni Alejandro ang plano niya, itong mga magulang niya
ang nag-alok sa kanila kung gusto nilang pasyalan ng kanilang lolo sa parte ng kanilang nanay. Walang sumagot. Walang may gusto dahil sa masyadong liblib ang bahay nito at malungkot ang paligid dahil sa katahimikan. Pero itong si Alejandro, tila ba labis ang katuwaan dahil sa hindi na siya mahihirapan pa. Agad nga na nagpresenta ang bata. Inihanda ang mga gamit at inihatid nga ng kanyang mga magulang. Narating nila ang baryo nitong lolo ni Alejandro ng Sabado ng tanghali. Konting kwentuhan at kamustahan at nagluto nga ang nanay niya doon ng tinolang pato. Magaling sa paggawa nito ang nanay niya dahil nga sa walang ni anumang amoy at lasa na malansa ang tinola niya. Tuwang-tuwa naman ang matanda sa pagbisita nila, lalo na nang malaman nitong doon magbabakasyon si Alejandro. Mag-isa lamang kasi ang kanyang lolo at sa ganong edad, tunay na nakakalungkot ang buhay kung wala ka man lang makausap. Isang panday ang lolo ni Alejandro, tagagawa ng mga itak at kung ano-ano pang pwedeng pandayin. Totoong tahimik ang lugar ng lolo niya dahil sa wala naman itong masyadong kapitbahay. Sa laki kasi ng lupa nito, ang pinakamalapit na bahay mula sa kanila ay nasa 10 minutong layo kung lalakarin. Ang kababata naman ni Lolo Alejandro, tawagin natin sa pangalang si Lolo Pedro. Ito'y kanyang abuelo. Sa edad nitong 62, matipuno pa rin ang pangangatawan dahil sa kanyang aktibong pamumuhay. Mula sa pagigib ng tubig, pag-aasikaso sa mga alagang hayop, pag-aalaga ng gulayan at pagpapanday, lahat ay siya ang gumagawa. Labis ang katuwaan nito nang makitang maayos ang pangangatawan ni Alejandro. Hindi katulad ng mga kapatid niyang matataba dahil sa halos walang ibang gawa. Itong si Alejandro ay nahubog ang matipunong pangangatawan sa murang edad dahil na din sa pagtuturo sa kanya ni Mang Jose. Pansin din ng kanyang lolo na tila bang matanda ng mag-isip at kumilos itong si Alejandro. Wari mo pa, ay marami ng karanasan sa buhay. Ito ay dahil na rin sa ilang taon niyang nakasama si Mang Jose at nabahagian siya ng mga kwento ng karanasan nito sa buhay. Ngunit agad namang ipinagpauna ng kanyang lolo dito kay Alejandro na kung maaari, kung lalabas siya sa baryo, magpapaalam siya at huwag mag-isang gagala. Ayon sa kanyang lolo, ay maraming mabangis na hayop ang naglipa na sa kanilang lugar. Ilang beses nang may mga hinabol na mabangis na hayop ang mga residente doon na nakikita nilang nagpapagala-gala at lalakad sa gitna ng daan sa kalaliman ng gabi. Pero itong si Alejandro ay diretsahang tinanong ang lolo niya kung ito bang mga sinasabi niyang hayop ay totoong hayop o mga aswang. Napatigil naman sa pagpupukpok itong lolo niya sa kasalukuyang gumagawa ng kutsilyo dahil sa tanong ng kanyang apo. Apo, may mga bagay sa ating mundo ang mas makabubuting hayaan na lamang. Hindi sa lahat ng oras, tao lang ang may karapatan. Sambit ng kanyang lolo Pedro. Ganon din naman ang pangaral sa kanya ni Mang Jose. Hindi sa lahat ng oras ay tao lamang ang maaaring magkaroon ng karapatan sa mundong ito. Lalo na sa mga nasa paligid nito dahil merong mga hayop at ibang nilalang ang nangangailangan din mabuhay. Ayon pa kay Mang Jose, noong nagsasanay pa si Alejandro, ang mga aswang at kakaibang nilalang ay katulad lamang ng tao. Kumakain para mabuhay, parang sa mata ng mga manok at mga pato. O kaya sa mga baboy, ang mga tao ay
kahalintulad sa mga aswang dahil sa pagkatay nito at pagkain sa mga karne ng hayop. Ang kaibahan lang, ang aswang ay nangangain ng tao at ang ilan pa ay may kakayahang mangkulam o magbigay ng karamdaman sa biktima nito. Dito naman natanong ni Alejandro sa kanyang lolo Pedro. Nasa tagal niya sa baryong iyon kung hindi pa ba siya nakakita ng aswang, kung wala bang bantog sa kanilang baryo o di kaya mga mangkukulam. Kung iisipin, wala naman kasing aswang o mangkukulam ang ilalantad ang kanilang sarili at ipangangalandakan. Pero 3 araw lamang ang nakalipas nang pagdating ni Alejandro sa bahay ng lolo niya ay nag-umpisa na siyang makaranas ng kakaiba. Dahil sa palagi na lamang tila may sumisitsit sa kanya kapag naroroon siya sa may duyan sa ilalim ng mangga na nasa harap lamang ng bahay ng kanyang lolo Pedro. Pero kung sisipatin niya naman at hahanapin sa paligid kung saan ito nagmumula ay wala naman siyang makita. Sa gabi naman ay nakakarinig sila ng mga kakaibang huni sa paligid. Minsan alam ng lolo niya na ibon. Pero may mga pagkakataon na kapag tinatanong ni Alejandro kung anong uri ng ibon ang narinig niya, hindi naman makasagot ang matanda sa mga tanong nito. Linggo ng umaga, sumama si Alejandro sa kanyang lolo upang magtungo sa simbahan. Maging kahit matapos ang misa, payapa ang mga tao. Ngunit isang umpukan ang nadaanan nila at narinig nga nitong si Alejandro ang usapan tungkol sa isang dalagang na paglaruan umano. Di umano ay tila bigla itong nasiraan ng bait pagkatapos na manggaling sa pinuntahang andaan. Maari umanong doon ito na paglaruan o nakorsonadahan o maaari ding sa daan itong pauwi dahil nasa baragatan ang tulay na dinadaanan nito kasama ang kanyang mga kaibigan. Nabuhayan ng diwa si Alejandro. Ibig niyang malaman kung saan itong bahay ng dalaga na sinasabing napaglaruan. Kaya naman nang naging abala ang lolo niya sa pagbili ng mga pangkonsumo sa bahay nila, agad na nilapitan ni Alejandro ang isa sa mga nasa umpukan at nagtanong kung anong ngalan ng dalaga at saan ito nakatira. Nang bigla naman siyang tawagin ng lolo niya. Pero ayon sa manong na napagtanungan niya, Adelpa ang pangalan ng dalaga. Pero hindi alam ni Alejandro yung lugar na sinasabi nito kaya tinanong na lamang niya sa kanyang lolo. Daraanan umano nila itong papasok sa lupa ng pamilya ng babaeng tinanong niya. Kaya naman nakiusap si Alejandro na kung maaari nila itong puntahan sa pagsapit ng hapon. Kailangan niya lamang kunin yung mga gamit niya. Wala namang ideya si Lolo Pedro kung ano bang ibig na gawin ng kanyang apo. Pero umuo na lamang ito at sinabihan ang apo niya na bandang 3:00 ng hapon. Pagdating nila doon ay may mga tao sa labas ng bahay nitong dalaga at maririnig nga ang pagsigaw ng isang babae sa loob. Nakita naman nila ang isang lalaking biglang lumabas mula sa loob ng bahay. Ito daw yung manggagamot na tumutulong sa dalaga. Ngunit hindi mapagaling-galing itong si Adelpa. Malapit na kaibigan naman ni Lolo Pedro ang tatay nitong pasyente. Sa kanya kasi nagpapagawa ng itak at nagpapahasa ng mga gamit itong padre de pamilya. Nakiusap si Alejandro na kung maaari niyang tingnan itong dalaga. Wala na din naman kasi yung lalaking manggagamot at mukhang sumuko na at umalis. Pinayagan naman siya ng tatay nitong si Adelpa. Ayon sa ama nito, araw-gabi ay hindi sila makatulog ng maayos dahil sa biglang nangingisay itong si Adelpa. Malalim na din ang mga mata nito at palaging parang may sinasambit na mga salitang banyaga
Una ay pinagmasdan lamang ito ni Alejandro. Pagkatapos ay nagsaboy siya ng isang uri ng abo. Walang reaksyon, kaya ibig sabihin ay hindi engkanto ang may gawa. Kaya naman marahan niyang hinawakan ang tiyan ng dalaga at tilang may pinapakiramdaman. Dito ay nakumpirma niya ang sitwasyon ayon kay Alejandro. Inaaswang itong si Adelpa at mukhang balak yang gawin. Kaya naman nakapagmura itong ama ni Adelpa dahil sa tama nga daw ang hinala nila. Maaaring niyanggaw ito sa hangdaang pinuntahan. Agad na sinuri ni Alejandro ang dalaga at inihanda ang kanyang ritual at orasyon kontra pangyayanggaw. At sa prosesong ito, may nadiskubre ang batang albularyo. Dahil sa nanglapatan niya ito ng lunas, bago pa lamang ang ritual sa pangyayanggaw na ginagawa dito. Taliwas sa sinasabi ng ama nito na ilang araw nang nakalipas na pagtungo nito sa handaan. Bilang ito ang unang panggagamot ni Alejandro, labis siyang napapaisip kung papaano ba itong nangyari. Maaari kayang may iba pang nangyari sa dalaga. May pinuntahan pa ba itong ibang lugar o handaan? Hanggang sa biglang pumasok sa kanyang isipan itong nasalubong niyang manggagamot. Hindi kasi ito tumitig sa kanya noong batiin niya ng magandang hapon. At tila ba aligaga din nang dumating siya. Kaya naman natanong ni Alejandro kung sino yung naunang lalaki na nanggagamot sa anak nila. Ayon naman sa ama nito ay kabaryo lang din nila, kaibigan umano ni Adelpa. Nilinaw ni Alejandro na hindi siya nagbibintang at sinabi niyang sapat ang kaalaman niya bilang isang albularyo para matukoy ang isang huwad na manggagamot. Di umano ay may mga pinainom ito sa dalaga at 2 araw na itong nagpabalik-balik sa bahay nila para gamutin si Adelpa. Tiwala naman sila dahil nga sa kaibigan ito. Ngunit nang painumin ni Alejandro ng isang gamot na bigay pa sa kanya ni Mang Jose itong dalaga, bigla na lamang itong nagsuka ng malaberdeng malagkit na bagay. Napakabaho nito at nakasusulasok. Kaya naman agad itong ipinaalis ni Alejandro. Sa huling pagduwal ni Adelpa, nakita nila doon ang tila maliit na insektong itim na gumagapang. Agad itong inilagay ni Alejandro sa isang botelya at siniliban ng apoy. Saka pa lamang inumpisahan ni Alejandro ang pananambal upang may alis ang kulam sa dalaga. Bandang mag-aalas 8 na ng gabi nang matapos sila sa gamutan. Tagaktak ang pawis ni Alejandro. Ito namang lolo niya ay labis ang pagkamangha sa kanyang apo. Buong pag-aakala niya ay naroroon lamang itong nagbabantay sa tindahan nila at nagpapakuya-kuyakoy. Pero iyon ang unang pagkakataon umano na makakita sila ng sobrang batang albularyo. At hindi lang basta-basta albularyo, kundi isang magaling na albularyo. Dahil sa naging mabuti ang kalagayan ni Adelpa, sa maraming araw na tila nababaliw ito, ay nagawa na nila itong makausap. Dito nila na itanong kung anong nangyari sa handaan at pagkatapos nito. Umami naman si Adelpa na nag-inuman pala sila nitong kaibigan niya. Kaya naman malakas ang kutob ni Alejandro na doon nag-umpisa ang pangyayanggaw ng lalaki. At kaya nagpresenta ito na gamutin si Adelpa upang masigurado niyang makokompleto ang proseso ng pagiging aswang ni Adelpa. Marahil kung hindi dumating sila Alejandro, posibleng tuluyang naging aswang ang dalaga. Lalo pa nang sabihin ng ama nito na may 2 sariwang karne ng kambing itong lalaki na di umano panggamot kay Adelpa. Pero ayon kay Alejandro, na sa oras na makain ito ng dalaga,
ay tuluyan na itong mayayanggaw. Sa galit ng ama nito, ibig niyang kumprontahin ang lalaking manggagamot kuno. Nanliligaw pala ito kay Adelpa, ngunit tinanggihan ng dalaga. Kaya maaring dahil doon, kaya niya pinagtangkaan na hawaan. Ito namang sila Alejandro, bandang 10:00 ay nagpaalam na sa pamilya. Wala na din doon ang mga umuosyosong mga kabaryo nila. Kaya naman dalawa na lamang sila ng kanyang lolo sa daang pauwi. Dito na sila nakaranas ng bagat. Nang marating nila itong kinakatakutang tulay na daanan pauwi sa kanilang bahay, isang malaking pato ang nakita nilang nakatayo sa gitna ng daanan. Kaya nga lang, ang nakakapagtaka sa patong ito ay nakasuot ng tsinelas na maitim at sintangkad ng tao. Mabuti na lamang at nakahanda dito si Alejandro. Para makasigurado, bago sila umalis sa bahay ng pasyente niya, nang hingi ito ng 3 walis tingting. Ito ang ginamit ni Alejandro laban sa bagat. May ibinulong lamang siyang orasyon at kapag ikinumpas niya ito sa hangin, sa bawat kumpas niya nito, napapatras yung itim na pato hanggang sa tumayo na lamang ito sa gilid at hindi na kumilos pa. Isang uri ng bagat itong nakita nila ayon kay Alejandro. Ang lolo Pedro niya naman parang batang manghang-mangha sa karunungan ng kanyang apo. Maging sa bagat na noon lamang siya nakakita. Nagawa naman nilang makauwi ng ligtas, pero patuloy ang pagkukwento ng lolo niya kung gaano nga kalaki yung itim na pato. Alam naman ni Alejandro na maaaring kagagawan iyon ng aswang at maaaring nalaman nito na nagamot na si Adelpa. Dahilan para sa posibilidad na mas magalit itong aswang sa kanya. Isang malaking insulto para sa mga aswang ang makontra ang kanilang kulam at pangyayanggaw. Batid ni Alejandro na hindi basta-basta tatantanan ng aswang si Adelpa. Kaya kailangan niyang gumawa ng habak upang maibigay sa dalaga. Nang sunod na araw, binisita sila ng ama ni Adelpa. Nagpapasama ito sa kanila papunta sa bahay nitong hinihinalang aswang upang kumprontahin. Kailangan nila ng isang may karunungan sa mga aswang upang mapatunayan ang kanilang aligasyon. Ngunit nang marating nila ang bahay ng lalaki, ay wala ng tao. Wala na doon yung lalaki at ang nanay at tatay nito. Walang nakakita kung saan nagtungo. Basta, parang bula na biglang nawala sa kanilang baryo. Kaya naman mas lalong naging matibay ang kanilang mga patunay na aswang nga ang pamilyang ito. Pero ayon kay Alejandro, nagtatago lamang ang mga ito at maaaring nasa paligid lamang. Hindi daw kasi agad na iniiwan ng aswang ang kanilang biktima. Kaya naman malaki ang tsansa na sa mga susunod na gabi ay babalikan nito si Adelpa. Nakiusap naman ang ama nito na kung maaaring bantayan ni Alejandro ang kanyang anak, ngunit ayon naman sa lolo Pedro ni Alejandro na masyado bang bata itong apo niya para sa ganoong kabigat na responsibilidad. Kahit gusto nilang tumulong pero malalagot si lolo Pedro, oras na makarating ito sa mga magulang ni Alejandro. Kaya naman ang naisip nitong si Alejandro, bakit hindi na lamang muna doon manatili sa bahay ni lolo Pedro itong si Adelpa. Malawak naman ang bahay para sa kanilang tatlo. Sa ganoong paraan ay mababantayan nitong batang albularyo ang dalaga. Iyon lamang kasi ang tanging pagpipilian nila. Dahil sa bagamat may kakayahan nga si Alejandro, kailangan pa din niyang sumunod sa kanyang lolo. Napagkasunduan nga nila na sa hapon ay ihahatid nitong tatay ni Adelpa ang dalaga sa bahay ni lolo Pedro
kasama ang mas nakababatang kapatid nitong lalaki. Nakaidaran lang ni Alejandro. 1 linggong ganoon, pero awa ng Diyos ay wala nang nanggagambala sa kanilang aswang o anumang masamang tao. Tila tuluyan ng nagpakalayo-layo yung nangyanggaw sa dalaga. Dahil dito, sa mga sumunod na araw ay hindi na inihatid pa ng ama si Adelpa. Nagpasya ang pamilya na ang takot nila sa aswang ay wala na, kaya naman payapa na ang baryo. Masaya naman ang maglolo dahil sa wakas makakabuelo na ulit sila sa bahay. Hirap kasi silang kumilos gawa ng may kasama silang dalaga sa mga gabing nagdaan. 1 buwan nga ang nakalipas na naroroon si Alejandro sa kanyang lolo, at mas naging masaya ang kanilang bakasyon. Naturuan ni Lolo Pedro sa pagpanday itong batang albularyo. Kaya naman isang araw ay naisipan niyang linisan at hasain itong balaraw na nakuha niya sa kanilang tindahan ng mga antigo. Napabuga na lamang ng iniinom nitong kape si Lolo Pedro nang makita ang balaraw. Nandilat ang mga mata nito dahil sa ang hawakan nito ay gawa sa ginto at bronze. Maging ang talim nito ay di umano mula sa isang uri ng metal na bibihira niyang makita. Kaya naman natanong ng matanda kung bakit daladala niya ito, at tama nga ang naisip nito na kinuha ito ni Alejandro sa kanilang tindahan ng walang paalam. Ngunit agad namang dinepensahan ni Alejandro ang kanyang sarili at sinabing nakahalo na ito sa mga tinambak na gamit na hindi na ibebenta. Kaya kesa namang naroroong hindi nagagamit, kaya naman kinuha niya na lang. Napakaganda ng hugis nito at pagkakapanday. Ayon pa sa kanyang lolo, kakaibang estilo ang ginamit sa paggawa nito na kahit nga siya ay hindi niya makakayang gawin. Sa mga narinig ni Alejandro ay mas lalo itong natuwa. Pakiramdam pa niya ay napaka-espesyal ng kanyang balaraw. Araw ng Sabado, niyaya ng pamilya ni Adelpa itong sila Alejandro at ang kanyang lolo sa gaganaping pista sa isang baryo. Hindi naman makakapunta ang lolo nitong si Alejandro. Sinusumpong ng rayuma. Kaya namang naroroong binigyan ni Alejandro ng gamot upang bumuti ang pakiramdam. Pero itong batang albularyo naman ay gustong-gustong makapunta sa piyesta. Dahil sa kita ng kanyang lolo, ang tila nakakaawang mukha nitong apo niya. Kaya naman pinayagan siya at nagbilin lamang na huwag hihiwalay sa mga kasama niya. Tiwala naman si lolo kasi buong mag-anak ni Adelpa ang kasama nito. Sa daan pa lamang ay masaya na ang kwentuhan nila Adelpa. May paghanga ito sa batang albularyo dahil nga sa galing nito sa panggagamot. Nang makarating naman sila sa lugar ng pista, napalunok ng laway si Alejandro dahil sa nagbalik sa kanyang alaala ang lahat noong bata pa siya. Ito ay dahil sa ang lugar ng piyesta ay ang parehong baryo kung saan unang nakakita ng aswang si Alejandro. Kung saan niya nakita ang walang awang paglapa ng isang buong pamilya sa isang babae sa hapagkainan nito. Natulalang saglit si Alejandro hanggang sa hawakan siya sa braso ni Adelpa. Niyaya na siya nitong upang magtuloy sa bahay ng kanilang bibisitahin. Ninong umano ito ni Adelpa at kababalik lamang galing sa Maynila. Maraming handa umano at personal silang inimbitahan. Ganon na lamang ang panlalamig ni Alejandro dahil sa ang bahay na pupuntahan nila ay ang parehong bahay kung saan nakatira
ang mga aswang. Hindi niya lamang maalala ang mga mukha ng aswang pero natitiyak niyang yun yung bahay. Imbis na magsaya si Alejandro, para siyang sinisileban ng apoy at ibig na lamang umalis. Naduduwal siya sa dami ng karning naroroon. Yung katawan ng dalagang nilalapa ng aswang ang naaalala niya. Naroroong mismong si Adelpa na ang nagdala ng makakain niya dahil sa nakaupo lamang siya sa isang sulok. Tahimik ito at nakamasid habang masaganang kumakain ang mga bisita. Naisipan namang magtanong ni Alejandro kung gaano na bang katagal na nakatira doon ang ninong niya. Pero hindi alam nitong si Adelpa. Nang biglang magsalita itong mismong ninong Abel ni Adelpa, ayon sa lalaki, may 4 na taon na din siyang naroroong nakatira kasama ang pamilya niya. Nabili nila ang lupa at bahay sa murang halaga dahil sa kamag-anak na lamang ng dating may-ari ang nakausap niya. Bigla daw kasi nawala ang mag-anak na nakatira doon. Kaya nang ilang taon nang hindi bumabalik, pinagbili na ng kamag-anak ang bahay at lupa. Hanggang sa kasalukuyan naman kasi umano, ay hindi na bumalik ang nakatira doon. Dito nakahinga si Alejandro dahil ibig sabihin ay hindi ang ninong ni Adelpa ang aswang. Isa pa, nag-iisang anak lamang ang meron itong ninong Abel ni Adelpa. Kaiba sa kanyang nakita na nasa 8 aswang na nagsasalo-salo sa karne ng tao. Dito na nakumbinse si Alejandro na kumain. Pero nanigurado pa din siya at pinatakan niya ng kalamansi ang mga inihain sa kanya. Hapon nang nag-iinuman na ang matatanda sa bahay na ito, kasama ang ama ni Adelpa at ang kanyang ninong, habang si Alejandro ay kausap ang dalaga at pinagmamasdan ang mga taong paparoot paparito sa labas ng bakuran. Nang makita niya itong isang lalaki na sobrang pamilyar sa kanyang muka, nakatitig lamang sa bahay at nakatayo sa may poste. Pagkatapos ay naglakad itong patungo sa nag-iinuman. Kitang-kita niya nang may ilagay ito sa baso ng alak na iniinom ng ninong ni Adelpa. Naintriga si Alejandro, kaya naman kinausap niyang si Adelpa. Nang itanong ni Alejandro sa dalaga kung kilala niya yung lalaking nakatayo katabi ng ninong niya, naalerto si Alejandro nang sabihin ni Adelpa na wala namang tao sa may tabi ng kanyang ninong. Dito na naalala ni Alejandro kung saan niya ito nakitang lalaki. Ito yung padre de pamilya ng mga aswang na dating nakatira sa bahay ng ninong ni Adelpa. Ngumisi ito ng nakakaloko kay Alejandro, sabay talikod at naglakad papalayo. Maya-maya pa ay nataranta ang lahat ng biglang nanginig itong ninong ni Adelpa at bumulagta. Agad na binawian ng buhay ang lalaki. Ni hindi na itong nagawa pang gamutin ni Alejandro. Doon siya nakaramdam ng takot at pagkabahala dahil sa isang malakas na aswang lamang ang may kakayahang magtago sa paningin ng mga ordinaryong tao. At ang kakayahan nitong pumatay ng tao ng walang kahirap-hirap ay tunay na nakakabahala. Ngayon ay nasa alanganin siya dahil alam nitong aswang na nakakakita si Alejandro ng may mga karunungang itim. Nilapitan niya itong mga naroroon at inilarawan itong lalaking nakita niyang lumapit sa biktima. Positibo ang mga taga-baryo. Di umano, iyon si Mang Jacinto, ang bantog na aswang na dating may-ari ng bahay.
Bigla daw naglaho ang pamilya nito sa baryo nang mabuking na kumakain sila ng tao dahil na din sa aksidenteng nakita ng isang bata ang pinagsasaluhan sa kusina. Kagaya lang ng naranasan ni Alejandro. Maaari umanong naghihiganti ito dahil sa napalayas sila sa sarili nilang bahay ng sapilitan at ngayon nga ay may iba nang nagmamay-ari. Hindi naman nagtagal pa doon sila Alejandro at ipinahatid na sila ng ama ni Adelpa dahil nga sa tutulong ito sa pag-asikaso sa labi ng kanyang kumpare. Ilang araw lang at nalaman ni Alejandro mula sa dalaga niyang kaibigan na sa takot ng naiwang pamilya nitong ninong ni Adelpa, umalis ito agad-agad sa bahay at umuwi sa mga magulang nito. Ipinabibenta na ang lupain at ayaw na nilang bumalik doon kung totoong aswang ang may-ari. Bagay na hindi naman sinabi ng kamag-anak ng aswang noong ibinibenta ito. Sino ba naman kasi ang bibili ng bahay kapag sinabi nila na aswang ang dating may-ari? Hindi naman lubos akalain ni Alejandro na dahil sa kanyang pagsusumbong sa kung sino ang may kagagawan nito, siya ang pag-iinitan ng aswang. Mangyari kasing ipinasunog na lamang ng kamag-anak ng aswang ang bahay upang maibenta ang lupa. Iyon din kasi ang payo ng matatanda para wala nang balikan pa ang aswang. Umano ay maaring may kung anong nakatago o nakabaon sa kung saan nakatirik ang bahay. Kaya naman mas mabuti nang sunugin ito. Pero dahil dito ay sa kanya na itoon ang galit ng aswang dahil isang gabi habang nagpapanday ang kanyang lolo, biglang naroroon naman itong malaking patong itim nakatayo sa labas ng bakuran nila at nakatitig sa matanda. Kaya naman agad niyang tinawag si Alejandro upang ipakita ang pato. Hindi natakot dito si Alejandro dahil nasa loob naman siya ng bakuran nila at protektado ng mga pangontra itong bahay. Ngunit nagsalita na lamang bigla itong patong itim at pinagbabantaan si Alejandro. Ayon dito ay hindi ito titigil hanggat hindi siya napapatay. Buong tapang naman itong sinagot ni Alejandro na wag puro pagbabanta at kung gusto niya, doon mismo ay magkaalaman sila kung sino ang mamamatay at mabubuhay. Inilabas ni Alejandro ang kanyang balaraw sabay labas ng bakuran upang sugurin itong malaking pato. Nagbigla itong magpalit ng anyo sa pagiging aswang. Ang hindi lamang inaasahan ni Alejandro nang mag-anyong aswang ito. Ito yung lalaking kaibigan ni Adelpa at sa dilim ay lumabas itong isa pang aswang. Ito yung pumatay sa ninong ni Adelpa. Ibig sabihin ay magkamag-anak itong dalawa. At nang marinig niyang tawagin itong aswang na anak, yung nag-anyong pato, nakumpirma niya ito yung mag-anak na aswang na nakita niyang lumapas sa dalaga noong bata pa siya. Ibig sabihin, umalis nga ito sa baryo nila pero naroroon lang ito sa karatig baryo ng Tago. Matapang itong mga aswang dahil nga sa dalawa sila at ang iniisip pa nila dahil sa may kaalaman sila sa itim na salamangka. Hindi sila magagawang talunin ni Alejandro kahit pa may karunungan ito bilang isang albularyo. Ngunit nanatiling matatag na nakatayo si Alejandro at nakaamba sa pag-atake anumang sandali na sugurin siya ng mag-amang aswang. Unang umatake itong anak na aswang. Sumugod siya kay Alejandro
Pero inalala lamang ni Alejandro kung paano siyang tinuruan ni Mang Jose sa tamang pag-iwas sa atake ng aswang na palaging dalawang magkasunod na kalmot ng mga kamay at isang pagsakmal. Tama ang turo ng matanda. Ganun ang galaw nitong aswang, kaya naman nang magawa niyang iwasan, ibinaon niya sa likod nito ang balaraw ng 2 beses. Tumagos ito sa dibdib ng aswang, kaya naman bumulwak ang dugo sa bibig nito, napaiga sa lupa at naroroong biglang kinapos ng hininga. Maging ang lolo ni Alejandro ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Lumalaban ang kanyang apo sa aswang at 2 aswang pa ang katapat nito. Walang nagawa itong tatay na aswang kundi ang umatras, tangan ang katawan ng kanyang anak. Pero kung umaasa itong maililigtas pa niya ang anak niyang aswang, ay nagkakamali sila. Dahil ang balaraw ni Alejandro ay isang sinaunang kagamitan ng mga ninuno natin laban sa mga aswang noong kapanahunan ng mga Kastila. Kaya naman anumang uri ng aswang ang matamaan nito, lalo na kapag napuruhan, ay malabo ng gumaling pa. Malulubog na lamang ang sugat nito at kakalat ang impeksyon sa katawan hanggang sa tumigil ang pagtibok ng puso at mamatay ang utak nito. Kalmadong pumasok si Alejandro. Sa unang pagkakataon ay nagawa niya na ang matagal niyang inaasam, ang mabigyang katarungan ang mga biktima ng aswang. At pasalamat siya dahil sa parehong aswang ang nakalaban niya. Ang pamilya na aswang na nagdulot sa kanya ng takot noong kanyang kabataan. Ngunit hindi pa siya tapos, dahil sa buhay pa ang pamilya nito, lalo na ang amang aswang na marahas at mamamatay tao. Ang gusto sana ng Lolo Pedro ni Alejandro ay ihatid na siya sa kanyang mga magulang, dahil nga sa lubhang delikado ang sitwasyon niya. Siguradong gaganti ang mga aswang at tiyak na hindi ito magdadalawang isip na paslangin si Alejandro. Pero ayaw ng bata. Maging ang pagsusumbong sa barangay ay ayaw nito. Dahil sa baka, tumakas lamang umano ang pamilya at muling magtago. Gusto niyang kahit man lang itong padre de pamilya ng mga aswang ay magawa niyang wakasan ang buhay. Dahil nga sa alam niyang natutuwa ito sa tuwing may napapaslang siyang tao. 2 araw ang nakalipas, pero walang aswang ang sumugod. Hanggang sa malapit nang matapos ang bakasyon ni Alejandro. Biyernes dumating ang mga magulang niya sa lugar ng kanyang lolo upang sunduin na siya. Hindi pumayag si Alejandro na maiwan doon ang lolo niya, dahil sa maaari ito ang gantihan ng pamilyang aswang. Kaya naman nakiusap siya dito na sumama saglit sa kanilang bahay. Pumayag naman ito, pero walang ideya ang mga magulang niya kung bakit ganoon ka desidido si Alejandro na maisama ang lolo niya. Inayos nila ang mga kagamitan ng matanda. Siniguradong maayos ang bahay at inabilin muna sa karatig nitong magsasaka ang mga alagang hayop niya. Subalit nang papaalis na sana sila, ay biglang dumating itong nakababatang kapatid ni Adelpa at ang tatay nito. 1 araw nang nawawala ang dalaga. Nagtungo lamang ito sa ilog upang maglaba, pero hindi na nakabalik pa sa bahay nila. Naiulat na umano sa kapitan at kasalukuyang hinahanap sa masukal na gubat. Nakiusap naman ang ama nitong dalaga na wag munang aalis si Alejandro at tulungan muna sila
sa paghahanap dito sa babae. Gulat na gulat ang mga magulang niya. Hindi nila akalain na ganoon pala ang pinagkakaabalahan ni Alejandro. Kaya pala gustong-gusto nito ang magpunta sa lolo niya dahil sa pagka-aalbularyo nito. Galit ang kanyang ama. Gusto na nitong umuwi at kalad ka rin si Alejandro, pero nanindigan ang bata. Itay, kung pababayaan ko si Adelpa at tatakas mula sa mga aswang na to, habang buhay dadalhin ng konsensya ko ang mangyayari sa kanya. Wika ni Alejandro sa kanyang ama. Kita naman ang determinasyon sa mukha ng batang albularyo at alam ng mga magulang nito na anuman ang sabihin nila, nakapagdesisyon na ang anak nila. Kaya naman wala silang nagawa kundi ang pumayag. Sumama ang kanyang tatay sa paghahanap habang ang nanay niya naman at lolo niya ay nauna nang magtungo sa kanilang bahay. Halos lahat ng kalalakihan sa baryong iyon ay kasama nila Alejandro sa pagtukoy kung saan napunta itong si Adelpa. May kutob kasi siya na ang pamilya ng aswang ang may gawa nito. Lalo pa at sa tingin niya ay namatay na nga itong binatang anak ng aswang. Nagpatuloy sila sa paggalugad sa lugar kung saan nga huling nakita si Adelpa. Masukal ang gubat. Maraming mga lugar ang mahirap tunguhin dahil sa kapal ng kakahuyan at mga halaman. Ilan pa ay may mga hukay na tila bang kumukonekta sa mga kuweba at mga malalaking batuhan. Ang usapan nila ng kanyang ama, sa araw na iyon lamang sila tutulong at kapag hindi nila nakita itong dalaga, ay sasama na si Alejandro pauwi sa kanilang bahay. Wala nang rason-rason pa, pumayag sa kasunduan itong batang albularyo. Pero buo ang pag-asa niyang mahanap nila si Adelpa at sana buhay pa. Pero maya-maya lang ay nagsigawan ang ilan sa mga kasama nila nang makita ang damit ni Adelpa na naroroong puno ng dugo sa isang puno. Nanlumo ang tatay nito sa nakita. Hindi nito malaman kung sisigaw ba siya o iiyak. Hindi niya matanggap ang ideya na patay na ang anak niya. Ngunit ito ang naging susi para maisip ni Alejandro ang paraan upang matukoy ang kinaroroonan ng dalaga. Dahil sa gamit ang dugo mula sa damit ay maaaring masundan ng mga dala nilang aso kung nasaan ba itong dalaga. Nag-umpisang ipaamoy sa mga aso itong damit na may dugo at pagkatapos ay mabilis na nagsitakbuhan itong mga aso. Agad naman nila itong sinundan, pero dinala lamang sila nito sa kabilang parte ng ilog. Doon na naputol ang amoy na sinusundan ng mga aso. Halos magtatakip silim na din at malapit nang matapos ang usapan ni Alejandro at ng kanyang ama. Ngunit mapilit si Alejandro. Wala sa kanya ang salitang suko. Kaya nang malingat ang tatay niya, tinungo niya ang pinakamasukal na parte ng gubat na ayaw puntahan ng mga kasama nila dahil isang maraming umanong ahas ang nakatira dito. Pero nang mapuntahan niya ito, naroroong nakita niya ang isang pasukan papunta sa loob ng isang kuweba. Alam niyang mahirap ang sitwasyon, kaya bago siya pumasok, gumawa siya ng apoy sa labas na alam niya na oras na lumaki, agad itong mapapansin ng mga kasama niya at umaasa itong sundan ito ng tatay niya. Subalit hindi na siya makapag-antay pa. Kaya naman matapos ang pagsindi niya sa mga tuyong dahon at sanga, pumasok na ito sa kuweba.
Madilim sa loob pero napakalawak nito at halatang may mga tumitira dahil sa amoy ng usok sa loob nito. Subalit napakasangsang at halos mapanghina. Hindi nagkamali si Alejandro. Naroroon ngang nagkukuta ang aswang. Ang mag-asawang aswang lamang ang naabutan niya. At itong si Adelpa na wala ng saplot at naroroong nakahiga at walang malay sa malapad na bato. Mabuti na lamang at naabutan niya pa ito bago umpisahang katayin ng mga aswang. Ngunit maya-maya lang ay lumitaw ang isang matanda mula sa likod ng bato kung nasaan malapit itong si Adelpa. Isang mangkukulam na aswang ang matandang ito at tuloy-tuloy na ang nag-uusal ng mga orasyon pangontra kay Alejandro. Panay tawanan lamang itong mag-asawang aswang dahil sa tama umano ang naisip nila upang mapalabas sa lungga itong si Alejandro, ang kunin itong babae. Ngayon ay pagkakataon na ng mga aswang ang ipaghiganti ang kanilang anak. Magkakasabay na nag-usal ng orasyong pamatay ang mga aswang sa pag-asang mapapatumba nila ang batang albularyo. Ngunit napangiti lamang si Alejandro dahil nang marinig niya ang mga orasyon, nag-umpisa na rin itong kontrahin. Unang nabulunan ang babaeng aswang at kasunod ang matandang aswang na mangkukulam. Tila bang may kung anong bumara sa mga lalamunan nila at nahirapan itong makahinga. Gulat naman ang lalaking aswang. Hindi tumalab ang kanilang sumpa kay Alejandro. Ayon pa sa aswang, papaanong nagawang kontrahin ng isang batang albularyo ang kanilang mga malalakas na orasyon. Kung isang normal na albularyo lamang si Alejandro, malamang na hindi niya magawang masangga ang mga sumpa ng mangkukulam na aswang. Nakamamatay talaga ito. Kaya nga lang, hindi naman kasi albularyo ang nagturo sa kanya ng panggagamot at ng mga orasyon. Dahil si Mang Jose ay isang malakas na hukluban. Saka lamang nalaman ni Alejandro na ang kanyang kaibigang matanda ay hindi pala isang albularyo, kundi isang hukluban ng matapos na sila sa kanyang pagsasanay bilang isa ng manggagamot. Dahil ang isa sa mga itinuro sa kanya ay ang karunungan ng isang hukluban, mga pagbabato ng tigalpo sa isang kumpas lamang ng kamay, kung saan puno ng purong itim na mahika ang laman ng pang-atake. Lahat ng ito ay kayang gamitin ni Alejandro. Ito ang bagay na hindi inasahan ng mga aswang. Dahil sa walang ibang nakakita, ginamit ni Alejandro ang pinakamalakas na karunungang itim na meron siya. Sinigurado niyang hindi na mabubuhay pa itong mga aswang. At nang matapos ito, ay ibinalot niya sa katawan ng dalaga ang kanyang damit at hinantay itong magkamalay. Sa kanya ito inakay papalabas ng kuweba. Wala ang mga kasama niya. Tila ba nilagyan ng kung anong sabulag ng mga aswang ang lugar ng kuweba. Kaya naman kahit na sumiklab na yung apoy, ni hindi ito napansin ng mga taong naghahanap sa kanila. Kaya naman narating na lamang nila ang baryo. Nauna pa sila sa mga taong bayan na naghahanap sa kanila. 2 oras na ang nakakalipas bago mag-umpisang magsidatingan itong mga kalalakihan kasama ang kanyang ama. Gulat silang lahat na naroroong katabi na ni Alejandro ang dalaga. Hindi na idinetalye pa ng batang albularyo ang nangyari
Pero tinitiyak niya na wala na ang mga aswang sa kanilang lugar. Nakayakap na lamang itong dalaga sa kanya. Ilang beses niyang iniligtas ang buhay nito sa kapahamakan dulot ng angkan ng aswang. Pero kagaya nga ng usapan nila ng tatay niya, umuwi na itong si Alejandro sa kanilang baryo. Pero hindi naman ito naging hadlang upang magkasama sila ni Adelpa, dahil nga sa mas madalas na naroroon ang dalaga sa kanilang baryo at tumutulong sa tindahan nila Alejandro. Dahil sa nasa lugar din naman kasi nila ang eskwelahan sa sekundarya, kaya maging mas madali ito para sa dalaga. Hanggang sa dumating na ang tamang edad ni Alejandro upang magkaroon ng nobya. At wala nang ang iba pang babae ang nagmay-ari ng puso niya, kundi itong si Adelpa, ang dalagang minsan niyang naligtas sa kamay ng angkan ng mga aswang. Tungkol naman sa matandang hukluban na si Mang Jose, hindi niya na ito nakita pa sa kanilang baryo. Wala na ito sa bahay niya at tila ba nilisan na ang kanilang bayan. Nanatiling lihim ang tungkol sa kanyang tunay na karunungan, ang kanyang kakayahan bilang batang hukluban.